Hello guys! Welcome to Jacktronics. At ngayon meron tayong kakaibang pakikita ngayon. So, meron tayong dalawang Boda brand water heater guys. No? So, matagal na ginagamit to ng mga may-ari. So, ngayon nagkaroon ng problema. Ayaw uminit nitong isa guys. No? So, ayun na nga. Ating troubleshoot pero nakita na natin yung problema nito guys, no? Pero pakikita ko pa rin sa inyo guys kung ano yung kadalasang nagiging problema nito. So bubuksan nga natin, no? So ito yung may problema na unit. Ayan guys, may problemang unit. So ayan yung baka ganito yung ano nyo guys, no? Nasira. Ayaw uminit yung water heater nyo sa inyong shower, no? At papakikita natin dito guys, no? Ah, yung kadalasang nagiging problema nito kapag na-overheat guys, no? Yung kanyang thermostat. So yung thermostat niya guys, meron tong teka, magbubukas lang tayo ng ilaw guys. Natin ilaw. Ilaw na ba tayo? Ay, may ilaw na pala. So dito guys, no, ito yung thermostat kadalasan makikita yun guys dun sa location ng kanyang heater, no? Kung nasaan yung nagaganap yung pag-init at yun nga yung nagsisilbing protection din guys, no, nung correct niyo ako if kung mali tayo. So nandito nga guys, may makikita kayo ditong ano, kapag ayaw uminit, ito yung basic na gagawin niyo guys, no? Gagawin niyo lang kasi ano yan, bubukas yan, so mag-o-open yung linya nito. Ang mangyayari, lalabas yung parang maliit na hindi ko mapakita. Ayun, nakita guys. So dito pakikita natin. Ayan guys, ito. Yun yung maliit na yun, merong lumalabas dyan na ah, parang stick, no, na plastic. Kapag ka na-over sa init, nangyayari, bumibitaw yan. So, merong times na hindi yan bumabalik. So, kahit anong gawin mo na ngayon dito sa water heater mo, ang mangyayari dito, hindi na iinit. Pero kung yan guys, no, yung thermostat nyo nai-reset nyo na. So, yan nga yung nire-reset. Nai-reset na natin yung thermostat. Meron pang isang kadalasan na experience natin nagkakaroon ng problema. Pero ito talagang bumibitaw to dahil na rin sa katagalan na walang maintenance yung so di ko naman alam kung mini-maintenance to ng mga factory kasi pwedeng replace ng unit na to guys eh. Pero dito nga sa atin sa Pilipinas nire-repair natin to guys, no. So ayun, makikita nga natin kung paano to nire-repair guys, no. So balik tayo, kung na-reset mo na yung thermostat mo ayaw pa rin gumana guys, meron pa rin siya dito. So meron ditong reed switch na tinatawag. So eto, nalinis ko na yung reed switch nito. Pero yung kabilang unit, eto hindi pa natin to nalilinis. So yung reed switch nito, eto yung pakikita ko yung reed switch. No? Lang, alisin muna natin, snorkel natin. So nilagyan kasi natin tong tubo na to para matesting mamaya. So ito, nagpa-firing yung reed switch nito. Ang problema, na-reset na rin natin, hindi pa rin umiinit guys. No? So dito na dumarating yung kanyang ito yung isa sa nasisira pa, yung kanyang triac guys. Kasi itong triac na to guys, connected to dun sa pinaka, ano, ang heat sink nito, ayan, no? Pakita natin, no? So ito yung triac guys, so, ayan. Ang heatsink nito connected sa loob ng tubig. So pinalalamig to ng tubig na dumadaan. So yan yung isa pang last. Kung buo ang reed switch nyo, nagpa-firing yan, nagre-red, pero hindi pa rin umiinit. Ito pa yung isa nating kadalasang na-experience, yung triac niya. Nasisira guys, no? So pag nasira yan, ang mangyayari, hindi pa rin magpa-firing yung ano, hindi pa rin iinit yung heater nyo. So ang gagawin nyo dyan guys, talagang replacement. Bakit nasisira yan guys? Yun yung pakikita natin. So dito mabilis lang pakikita natin guys ha. Bubuksan din natin tong isang unit. So eto hindi pa natin to. Tututok tayo dito sa unit na to. Naikot ko lang ng konti yung camera natin guys at lalapit ko para makita nyo ng konti. Kahit damihan na pala natin. Sabay ganun. So ayan guys, nakatutok tayo dito sa isang unit, no.
So, yung isa yung re-repair natin pero ito, i-maintenance na muna natin to. So, tawag na lang natin doon guys, maintenance. Kasi kapag hindi mo nilinis guys, no, ang mangyayari, tingnan nyo sa tagal ng panahon na ginagamit nyo yung heater nyo, oo, gumagana yan guys. Pakikita ko sa inyo yung triac, no. Saka yung kanyang reed switch. So, yung magnetic reed switch niya, yun yung pagka dumalo yung tubig doon, umiikot. So, pakikita natin yan ng isang mabilis lang. Kakalusin natin to guys. No? Kailangan natin alisin yung mga tornilyo nito. Ang pag-alisin natin mga tornilyo. Yan. So, para for reference, tingnan lang muna natin. Baka mamali tayo mamaya ng kabit. Hindi natin kasi masyadong kabisado. Hindi na natin aalisin tong reed switch guys. May papakita lang ako sa inyo. So ito hindi natin pa na-maintenance to. Ito yung kadalasang isa sa nagiging sanhi bakit nasisira yung triac guys. So maangat na natin to ngayon. Ayan, nakita nyo, naangat na natin, di ba? So ang gagawin natin, babaklasin natin yung triac. So ito guys, good pa tong isa na to. Pero sabi ko nga papunta na rin to sa pasira dahil titingnan natin kung yung kanyang kalasin na natin para mas maganda yun. Medyo hahaba tong video natin guys. Ito, puro dihugot lang yan guys. No? Kakalasin lang natin tong lock. Tapos, susunod natin, kalasin natin yung mismong triac. No? Yung wiring na lang, anuhan nyo na lang, tandaan nyo or picturean nyo guys. No? Kung magdi-DIY kayo nito. So, ayan, ito yung triac niya guys. So, yung triac, may another plate. So, yung another plate nga guys, no, ayan, alisin natin. So, ito yung sinasabi ko guys. So, tingnan nyo, ayan yung pinaka-sealant niya. Di ba tingnan nyo guys, napakadumi na yan. Zoom natin. So, ayan. Makikita nyo itong puti na to guys. Ayan yung build up ng tubig sa tagal ng panahon. Kaso, hindi yan yung sinasabi ko. Itong mas malala guys. Ayan. Dahil sa tagal ng panahon, alisin muna natin yung reed switch guys. O mapapahaba tayo dito. Pero dapat hindi mahaba. So ayan, tinanggal natin yung reed switch niya guys. Ito yung reed switch, no. Tapos aalisin natin yung nahuhugot lang to guys. No? Ayan, karamihan lahat nahuhugot. So ito na guys. Makikita nyo dito. Tingnan nyo, barado na guys. Nagbara na kumbaga. Lilinisin natin yan. Ito yung sa mga tubig to na build up ng ganito. O tingnan nyo guys, ayan. Kaya nasisira yung natin guys. Hindi na siya dumadaloy sa tubig. So siguro baka chemical reaction to dahil tingnan nyo, grabe, di ba? Ito yung isang talagang number one na sumisira nun sa tagal ng panahon. Pero guys, no, halos wala nang daanan ng tubig itong isa na to, no? Kaya maintenance na nga rin natin. Tingnan nyo, grabe guys, barado na siya. So yan yung sa tagal ng panahon, hindi nga na maintenance tong dahil nga may init dito sa lugar na to. Yan nangyayari guys. So halos wala nang madaanan yung tubig nito guys. Buti nga hindi ito bumitaw rin. Kasi yung isa, ito rin yung naging problema. Kaya nasira. So, tingnan nyo guys tataktak natin to. Tataktak natin, tingnan nyo. Oh, grabe guys. So, tingnan nyo yung laman. So, ito kasi, syempre, puro mineral yung tubig. Nakukurode, no? Ewan ko yung tamang, doon, tamang term. So, yan. Nakita nyo guys, yan yung laman. Kung bakit nasisira si triac. So, kakalasin natin yung sensor ng reed switch, no? Para makita nyo rin guys yung sinasabi ko. Ito yung pag dumadaan yung tubig, merong LC dito, yan yung nagti-trigger guys.
So, kailangan din, pag hindi umiikot to, hindi rin mapapire, hindi rin mapapagana, guys, no, yung ating, so tatapon na natin yung mga para siyang ano para siyang buhangin na hindi natin malaman, guys. So, tapon na natin yan. Tak natin. So, hindi ko na pinakita yung pagtaktak niya. So, ayan guys, bibiyakin natin tong lilinisin din natin. So, ayun guys, yung pinaka LC sa loob, teka, dudukutin natin yung pinaka LC na sa loob. Tulak natin. Isang nagiging problema ng water heater. Itong red switch, so ayan guys, kung paano nyo tinanggal, ganun nyo lang di ibalik. So, dapat kasi to guys, nagpi-pre-wheel to. So, ayan, nakita nyo. Yung pinaka, lilinisin lang natin to guys. Sasalamin tayong konti. Ayan, ito pa isang nagkakaroon ng corrosion, no? So, linisin lang natin to guys para pag umiikot to, mabilis or umikot na maganda. Ayan, yan yung isang nagpapakorod eh. So, ayan guys, no? Balik na natin. Walan tayo ng brush. Yung brush natin. Para malinis siya pag binalik natin. So, ayan, babrasin lang natin guys, no? Ayan yung mga pwede nyong linisin pagdating sa... So, dapat pag hinipan mo to guys, na binalik mo, dapat umikot na. At yung ibabaw, linisin na rin natin. At, uy! Nalaglag pa natin guys. So, ayan guys, no? At sana'y nakatulong sa inyo. So, ayan guys. Pag hinipan na natin yan, maririnig nyo ha. Ayun, narinig nyo. So, dapat ganun ang tunog. Tapos, ito, babalik natin siya. Linisin lang natin tong daanan na to. So, pasok nyo lang uli siyang ganun. Dapat nakapasok siya. Ayan, nakapasok na siya. Teka, tingnan natin. Ayan. Sasakto rin naman yan, guys, no? Next natin, asa na yung isa? So, ito, guys, no? Nakita nyo, yan. Punong-puno na siya. Siyempre, lilinisin na rin natin to, guys. Ayan. Ayan, hinipan natin, guys, no? Tapos, konting sipilyo dito sa lagayan ng triac. So, sobrang dumi nito, mga idol. Ayan, no? Linisin lang natin yan. Pwede naman basain to kasi tubig naman din ang dumadaloy dito. So, ayan guys, ang laki ng ginhawa niya ngayon. Lumaki yung butas. Kanina halos sarado na yan guys. So, ayan. Malinis-linis na siya ngayon mga idol. So, yan yung kadalasan sumisira sa triac natin. Napakita ko na. Paulit-ulit tayo. Tapos, syempre, pag binalik mo to, linisin mo na rin to guys. So, ito yung sealant, no? Wag nyo itong iwawala. Dikit natin dito guys. Ayan dyan. Ayan. Para hindi tumagas yung tubig. So, ito, pwede natin itong linisin ng cutter, no guys? Or flat. Na hindi, syempre wag nyung gagas-gasan, no? So, ayan. Kayurin nyo lang yan kasi So, ito yung nagsisilbing pinaka ano ba tawag doon? Lamig, no? So, parang water coolant na to. Doon sa parts. Kung barado nga, halos konti na lang guys, no? Pasira na yung papunta na rin to doon sa madadamay katulad ng isa.
So, yun. So, yun guys, no, babalik na natin. Kung paano natin kinalas, ganun lang din natin ibabalik yan. Pero taga, nata natin yung ating goma. So, ano ba yung susunod natin? So, ito na, lalagyan na natin to dito pag ganyan guys. Ayan, pag ganyan. Babalik lang natin yan. Tapos, balik natin yung lock. So, yung lock niya pag ganyan. No? Ayan, ganun lang yung lock niya. Ay, di tayo pwede sa barko guys. Nalalaglag yung mga pesa natin. So, ayun, nalinis na natin to. Tatakpan natin uli. Babalik natin yung ating tinanggal na triac, no? So, ayan, ito yung triac natin guys. Ituhog na muna natin pala dito kasi mahirap ituhog dito. So, ayan, nakatuhog na siya. Dapat mag-lock siya guys, no? Para hindi mag-leak. So, ayan, nilagay na natin yung lock. Lagay natin yung plate, no? Huwag nyo kakalimutan yan guys. Tatagas yan. So, ito yung pinaka bushing niya. Ayan. Nahin na natin yung ibabaw para hindi tayo mahirapang magbalik. Ayan. Pag hindi mo kasi tinaas yan, medyo mahirap ibalik. O yan, para makita sa camera. Tapos may isang naka-ground doon ha, wag nyo kakalimutan hindi ibalik sa ilalim. Basta kung ano yung mga wire. So, ayan. Propose muna natin guys, no, assembling ko muna to. Tapos kakabit ko yun sa isa. Tapos tuturo ko sa inyo paano malaman na good na, no. Propose ko muna to. So, ito nga guys, no, nabalik na natin ito. Nalinis na natin. So, pakita ko sa inyo guys kung paano te-testingin to. Itong unit na to. So, buo na to. Pakikita ko lang sa inyo kung paano tinetest. So, focus natin yung may ilaw. So, ito, may mga ilaw kayo makikita dyan. No, guys, no? Tapos, hihipan lang natin. Kakabitan lang natin siya ng... So, dapat pag hinipan nyo to, umikot yung kinabit natin kaninang ano guys. Nakakabit ko muna. Hindi tayo mahirapan. Tapos, sasara na kasi natin to at pakukuha na natin sa may-ari to. So, ayan guys, no? Naikabit na natin to. So, hihipan natin tong ano na to, yung ba tawag nito? Tubo, no? Dapat to, mag-red yun. Bukas natin yung heater. Dapat uminit. Mga kalahati lang. Painitin natin siya. So, sasaksak na natin dito sa outlet. Ayan, yung katabi nating outlet. No? So, saksak natin. Ayun, nakita nyo, umilaw na guys. Teka, zoom natin yung may ilaw. Patay natin. Pailawin natin. Ayun, di masyadong nakikita yung ano, no? So, taka, tanggalin natin yung ating ano. So, ito guys, ayan, pakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Ihipan ko. Wala tayong kuryente guys, ayan. Ayan, may ilaw na. Nakita nyo guys? Hindi makakita ilaw. So, ayun, nakita nyo guys, no? Pag hinihipan ko, umiilaw. So, yun, malalaman na natin. Teka, baka yung mapasok. Yun ha. Post lang muna. So, yun nga guys, no? At mainit na yung ating unit. At yun lang, ganun lang guys, no? Pag hinipan natin, dapat umilaw. Ulitin natin. Dapat uminit.
So yan, ang init na guys. Hindi ko lang mapakita yung temperature. Pero mainit na siya. So okay na to, good na. So yun lang guys, no? Ayun ang checkin nyo, yung triac, reed switch. Ito yung reed switch, yung triac niya. Tapos, maintenance nyo na rin yung nasa loob nito, linisin nyo. Tapos yung nire-reset nandito sa ibabaw guys. So ako nga pala si Jack ng Jacktronics. Naiba tayo ngayon. So sana ay makatulong sa inyo. Paki-like and share naman yung ating mga ginagawang video. Hanggang sa muli.